In life, we all face moments that break us. Times when the weight of the world feels too heavy to bear, and everything that we have ever worked for seems to slip through our fingers. But it's in those darkest moments that we often find the strength to rise again. For him, it was during a time of great uncertainty, when life seemed to have no direction. But sometimes, a single decision, a leap of faith, can turn everything around. Nung pandemic, naranasan ko yung pinakamababang punto ng buhay ko. As in, rock bottom talaga. Na-experience ko yung tipong wala akong clue kung anong gagawin ko. Na-broke ako and sablay sa ACADS. Tapos sabayan mo pa ng mga family problems namin. Sobrang bigat talaga. And at one point, naisipan ko ring tapusin ang lahat. Pero, alam niyo yun, minsan talaga yung worst moments natin, doon nag-uumpisa yung pagbabago. Napilitan ako mag-take risk. Uy, may kilala bang bumibili ng gitara? Meron. Sa church namin, naghahanap ng bagong instruments. Bakit? Bala ko kasi gamitin yung pera, tapos gagamitin ko sa crypto. Sure ka ba? Oo, bakit? Sige, sabihin ko kay na brother dyan. Sige. Hintayin ko chat mo. Binenta ko kasi yung paborito kong gitara, which is sobrang halaga talaga niya sa akin. And with that, nakapasok ako sa crypto and ayun, unti-unting nabago yung sitwasyon and medyo nakaangat-angat naman tayo. Yung pinaka-valuable na possession ko, siguro yung weird lang sagot pero yung dati kong phone. Siguro nung time na yun kasi, yun yung naging way para makabalik ako. Makabalik in a way na yun yung naging connection ko with my friends. Tapos, yun din yung naging dahilan kung ba't ako nakapasok sa crypto. Imagine, parang simpleng gamit lang siya, pero kung wala yun, malamang di ako makakarating kung nasan ako ngayon. Wala kayong ini-interview. And siguro yung pinaka-key takeaway ko is, life is unpredictable. Ayun, pero minsan kailangan mo din talaga magtiwala sa sarili mong kakayanan. Kahit sobrang uncertain ng lahat, hindi siya madali pero sobrang worth it pag nalampasan mo na. While some people find strength in the things that help them rebuild, others find their worth in the memories they create along the way. In an instant, their worlds crash together. Two different lives, two different journeys, but both bound by the very things they hold closest to their hearts. For him, it's not just a camera, it's the lens through which he sees his life unfold. And at this moment, his story begins. So yun, gandang hapon, gandang umaga, gandang gabi kung napapanood niyo to. Ako nga pala si Carlvin Ray M. Constantino, 18 years old. Electrical Engineering Technology from Bat State U, Alangidan. So, Carl, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano ka nag-start yung business? So nag-start yung business ko at the age of 15. Nag-start yun kasi dala yun ng boredom ko. At the time, nung pandemic, naghahanap pa ako ng bagay na pwedeng pagkaabalahan. And isa nga sasabi ng mga kaibigan ko, testing ko daw mag-crochet. So, nag-aral ako ng crochet. Pero nag-aral ng crochet nung pumasok ako sa seminary. Doon ko inaaral na yung crochet. Habang nag-aaral ng crochet doon, may isang ka-brother ako na nagsabi sa akin, Alam, pwede mong gawin tong business. Kikita ka pa. pag-isipan ko. Ikaw, bahala. Siya yung pinakauna kong first customer. At dahil doon, parang ayun na naging foundation ko na kung saan, nung lumabas ako ng seminaryo, I started advertising my business. So may nakakilala ako. So para lumago tong business ko, para hindi lang puro flowers yung binebenta ko, kasi puro flowers lang talaga yung aking kayang gawin doon. Nag-isip ako ng idea, pero bago ako makaisip ng idea na yun, may nakilala ako. So dun sa nakilala kong yun,
Siya yung isa sa sumuporta sa akin sa business ko para mas mapalago pa. So, would you say na yung mga naibenta mo, saan mo ba siya nagastos? More on for your needs or for your wants? Mahirap sabihin eh. Kasi binabalanse ko yung nakukuha namin yung nakukuha namin dun sa pagko-crochet. Talagang pinagmamasdan ko yung ginagastos ko, yung inaano ko. Pero mostly I think needs, wants. Kasi puro pandate talaga yung para sa pandate namin. And yun. So, last question. What do you think is your most valuable possession and why? Actually may dala talaga ako ngayon. So yun. So sa makikita nyo, Digicam. Since nung bata pa ako, meron talaga akong ganito. Ito yung sa nanay ko pa, which is binigay naman sa akin. So, nung hindi pa talaga uso ang Digicam, kung ano na talagang pinipicturean ko. Hanggang sa magamit ko sa business ko, yung sa pag-crochet, for advertisement, yung pagpipicture ng ano. Tapos yung sa mga napupuntahan namin, dala-dala ko talaga. Kasi, holds memories. So yun. Kaya isa sa pinaka-valuable sa akin. While some possessions are reminders of moments we've captured, others are bound by the memories they carry. Memories that never fade. But whose ring could it be? And what story does it tell? The small circle of silver carries more than meets the eye. For someone out there, this ring is a symbol, a bond, a promise, a piece of their heart. This is where her story begins. Hi, I am Sofia Therese P. Mendoza, 19 years old, a BS Legal Management student in University of Batangas. To be honest, hindi ko naman nga ginusto na sa private school pumasok. Pero since may pangarap ako na mag-abogado, at dun lang ako sa UB nakahanap ng course na pasok para sa akin sa sa future ko na magla-law school nga. Ayun, dun ako pumasok since ang course dun ay legal management. Ang nagpahirap lang naman sa akin ay yung financial struggle ng family ko. Siyempre, kapag wala kang pera, ang hirap din mag-aral na may iniisip ka. Ayun, so gawa ng paraan para magkapera. Basta sari-sari ang ginagawa ko, makapag-ipon lang. Siyempre, yun. Para makakain din, hindi lang naman sa school lang struggle. Sa general na buhay. Napipil mo ba na napapag-iwanan ka ng mga classmates mo? Halimbawa sa mga pag-gastos? Oo naman. Madalas. Kasi hindi ko sure kung average lang yung fam ko, pero basta mahirap. Yung tipong pag kunwari may gala sila, lalo na nung nasa SBC ako, syempre mas mayayaman yung tao doon. Pag may gala, ang hirap makasabay. Like, ang yayaman ng restaurants na pinupuntahan nila, kung nga, Burger King pa lang, afford nila. Ako hindi kasi ang unti nung portion tapos ganun kamahal. Sis, di ka ba order? Hindi na sis, busog pa ako. Hindi lang naman doon kasi syempre may mga bayarin sa school na sobrang gastos talaga. Hindi lang tuition, books pa, uniform mo, yung mga organization na t-shirts, yung sa tawag din sa department ko. Tapos bukod pa yung sa mga field trip, etc. Ang hirap kasi saan ako kukuha ng pera para doon? Hindi naman yun kaya ng magulang ko, ng pamilya ko. Lalo't wala naman trabaho ang mama. Ayun, medyo struggle talaga. Tsaka yung pressure na wala talaga ako. Nakikisabay lang ako kahit ubos na ako. Last question. What is your most valuable possession and why? The most valuable thing that I own is itong singsing. Wait. Basta ito. Sophia. Ito kasi
Simple story lang naman siya na uso nun yung sa mga tindahan doon sa South, di ba? Yung may mga naggagayo na kukurba-kurba ng singsing. Ayun, pinagawa lang ito ng mama namin. Simple lang yung kaganapan nun, pero nandito pa rin hanggang ngayon. Nakita ko lang siya nung ako'y naglilinis, tapos hindi ko na siya hinubad. Tapos ang nakakatuwa po dito, hindi siya nangangalawang kahit sinasabay ko siya sa pagligo. Hindi ko alam kung bakit, anong meron dito, anong klaseng material ang ginamit dito. Pero syempre, madami pa rin naman akong pinapahalagahan, hindi lang ito dahil napagpahalaga akong tao sa mga binibigay sa akin lalo na ng mga mahal sa buhay. In a world full of chaos and uncertainty, it's easy to forget that the things we hold closest to us can be more than just objects. They are the stories of our struggles, our triumphs, and the moments that shape who we are. Whether it's a camera that captures memories, a phone that sparks a new beginning, or a ring that connects us to our roots, each possession carries with it a piece of our soul. These are not just things, they are the symbols of our resilience, our love, and our journey. Remember, not everything that is important has a price, and not everything that has a price is important. It is not the things that we have that define us, but rather how they help us write the stories of who we've become. And in the end, we are all shaped by the stories that we choose to tell.